Sa wakas, natapos ko na ang pag-iimpake para sa isang linggong pangingisda kasama ang dalawa kong matalik na kaibigan. Bagaman ako ay nasa sabik, mayroon din akong ilang pag-aalinlangan. Ang aking mga kaibigan at ako ay malapit na mula pa noong elementarya, halos parang magkakapatid, at lagi naming kinagigiliwan ang aming oras na magkasama, ngunit ang biyaheng ito ay iba. Sa loob ng maraming taon, lahat ay ginagawa namin ng magkakasama kasama ang aming mga asawa. Noong kami ay mas bata, nakipag-date pa kami sa mga asawa ng isa't isa hanggang sa kami ay nanirahan. Hindi makakasama si Kenny sa amin noong una dahil sa isang mahalagang pagpupulong sa negosyo, kaya nagpa siya ang kanyang asawa, si Pam, na hintayin siya. Pagkatapos, ilang araw bago kami umalis, natuklasan ni Don na mayroon siyang pagpupulong sa Biyernes at kinailangan niyang umalis ng maaga, kaya nanatili rin sa bahay ang kanyang asawa. Nang malaman ng asawa ko, si Becky, na hindi darating ang ibang mga asawa, nagpa siya rin siyang manatili sa bahay. Hindi ito ang kamanghamanghang bakasyon na nakasanayan namin, at ako ay nabalisa. Karaniwan, sama-sama kaming lahat at nagkakaroon ng magandang oras. Karaniwan akong nagkakaroon ng pinakamahusay na pagtatalik sa buong taon bago, habang, at pagkatapos ng aming mga biyahe kasama ang aming mga kaibigan. Sa totoo lang, mas nabalisa ako sa pagkawala ng magandang pagtatalik kaysa sa paggugol ng oras sa aking mga kaibigan, ngunit nagsisimula na akong gustong matapos ang biyahe. Sa kabila nito, nagkaroon ako ng magandang pagtatalik bago ang biyahe. Kami ni Becky ay nagkaroon ng pagtatalik hanggang sa puntong pagod sa nakalipas na linggo. Kahit na mas gusto kong matulog, mapilit siya. Ito ang aming karaniwang gawain bago ang biyahe, na kinagigiliwan ko. Sa natitirang bahagi ng taon, kulang ang aming buhay sa kama. Maaaring 2 beses sa isang linggo kaming nagtatalik, ngunit parang isang distraksyon ito. Malaki ang ipinagbago nito mula noong una kaming ikinasal. Noong panahong iyon, nagkakaroon kami ng pagtatalik kahit kailan kami makahanap ng patag na ibabaw o isang tahimik na lugar. Ang pagbaba ay unti-unti ngunit naging kapansin-pansin mga 5 taon na ang nakalilipas. Noong tag-init na iyon, mula sa pagkakaroon ng pagtatalik 5 araw sa isang linggo, minsan 2 beses sa isang araw, naging 2 o 3 beses sa isang linggo. Madalas, gusto kong makipagtalik, ngunit tumanggi si Becky. Nabagabag ako noong una, ngunit pagkatapos ng ilang maliliit na argumento, hinayaan ko na ito. Kung matagal siyang tumanggi, ako na ang bahala sa sarili ko. Noong Huwebes ng gabi, narating ko ulit ang puntong iyon. Nasa opisina ako, umiinom ng serbesa at nagpapahinga mula sa pag-iimpake. Si Becky ay nasa itaas na nagpapatulog sa mga bata, pagkatapos ay bumaba sa kusina. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok siya sa sala, umupo sa tabi ko, humigop ng alak, at tumingin sa akin ng may pag-aalala. Mahal, sabi niya, kailangan kong makipag-usap ng seryoso sa loob ng 1 minuto. Alam kong maaaring magalit ka sa sasabihin ko, ngunit mangyaring mangako na hayaan mo akong matapos bago ka magsabi ng anuman. Sasagutin ko ang lahat ng iyong mga katanungan, ngunit kailangan kong sabihin ito ngayon. Natatakot ako, ngunit dapat sinabi ko na sa iyo ilang buwan na ang nakalipas. Kailangan ko muna ng ilang impormasyon. Nakaramdam ako ng kaba. Mukhang kaawa-awa si Becky, natatakot ngunit determinado. Napagtanto ko na seryoso ito. Huminga siya ng malalim, isa pang mahabang higop ng alak, at nagpatuloy, alam kong hindi ka nasisiyahan sa ating buhay sa kama sa nakalipas na ilang taon, mahal. Hindi rin ako gaanong nasisiyahan, Davy. Mahal kita. Ngunit hindi mo na ako sexual na aakit. At, David, gusto kong manatiling kasal. Ikaw ay isang mahusay na ama, isang kahanga-hangang tagapagbigay, at isang kaibigan, ngunit kailangan ko ng higit pa sa maibibigay mo sa akin sa kama. Ramdam ko ang pagtaas ng aking galit. Ano ang sinabi niya? Alam kong hindi na niya ako pinapayagang mahalin siya, ngunit para saan ang nakaraang linggo?
Bubuksan ko na sana ang aking bibig upang tumugon ng magpatuloy si Becky, na itinaas ang kanyang kamay. David, nangako ka na papakinggan mo muna ako. Nagpuyos ako ng aking panga at umupo habang nagpatuloy siya. David, nakilala ko ang isang lalaki na matagal ko nang kilala na humahanga sa akin. Hindi na ako makapamuhay tulad ng dati. Balak kong makipagtalik sa kanya. Hindi ko gustong gawin ito sa likod mo. Mahal pa rin kita, ngunit maaaring hindi mo makukuha ang inaakala mo. Hindi ko lang kinagigiliwan ang pakikipagtalik sa iyo, at kailangan kong makasama siya. Pinaparamdam niya sa akin na ako'y buhay, tulad noong una tayong ikinasal. Hindi ako nagsasawa sa kanya. Tumalon ako at sumigaw, manloloko ka. Paano mo nagawa iyon? Tumayo si Becky at itinulak ako pabalik sa upuan. Tumayo siya sa harap ko at sinabi, tumahimik ka. Sinabi ko sa iyo na hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko, ngunit nangako kang makikinig. Ngayon tumahimik ka at makinig. Umupo ako sa gulat habang nagpatuloy siya. Kumonsulta ako kay Don tungkol sa mga batas sa diborsyo. Hindi mo kayang magdiborsyo sa akin. Kailangan mong tanggapin na makakasama ko ang aking bagong lalaki. Kung diborsyuhin mo ako, makukuha ko ang hindi bababa sa 2/3 ng iyong sweldo para sa alimony at child support. Makukuha ko ang mga bata at ang bahay. Makukuha mo ang kalahati ng savings sa retirement. Magtatapos ka sa hirap sa pananalapi, at ang mga bata ay magdurusa mula sa isang broken home. Para sa iyong sariling kabutihan, alang-alang sa mga bata, kailangan mong tanggapin ito. Mahal at iginagalang pa rin kita. Ngunit hindi ko na may pagpapatuloy ang ating hindi kasiyasyang buhay sa kama. Walang magbabago para sa atin, mahal. Makakasama pa rin kita sa pagtatalik, ngunit kailangan mong maunawaan na mawawala ako buong gabi minsan at maaaring maglakbay kasama ang aking bagong kasintahan. Naupo ako doon sa gulat. Ang galit ay tumitindi habang sinusubukan kong kontrolin ang aking sarili. Bumalik si Becky sa kanyang upuan. Huminga ako ng malalim at sinabi, manloloko ka. Akala ko kilala kita. Akala ko mahal mo ako, ngunit ngayon binabasag mo ang puso ko. Gaano ka nakatagal nandaraya? Sino ang lalaking ito? Tumingin sa akin ng galit si Becky at sinabi, hindi makakatulong ang panlalait sa akin, mahal. Umaasa ako na malalagpasan mo ang iyong sama ng loob at maaari tayong mamuhay tulad ng ginawa natin sa nakalipas na ilang taon. Hindi ko sasabihin sa iyo kung gaano katagal, kailan, saan, o sino ang kasama ko. Wala kang pakialam doon. Kung susubukan mong malaman, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Nagkaroon ako ng isa pang kasintahan sa loob ng ilang panahon at napagod na sa pagtatago nito. Kailangan mong marinig ito mula sa akin dahil hindi ko may tatago ito magpakailanman. Pagod na ako sa pagtatago at gustong matulog sa kanya. Sa ganitong paraan maaari mong bantayan ang mga bata habang inaasikaso ko ang aking mga pangangailangan. Hindi ko sasabihin sa iyo kung sino ito dahil alam kong susubukan mong gumawa ng isang bagay tungkol dito at masaktan o maaresto. Kailangan ka ng mga bata upang magtrabaho at suportahan kami. Kung malalaman mo at gagawa ka ng anumang bagay, ikaw ay uusigin. May mga panukalang isinagawa upang matiyak ito. Nagulat ako kung gaano kahanahon na inilahad ni Becky ang kanyang plano. Malinaw na naghahanda siya para sa sandaling ito. Mayroon siyang sagot para sa lahat ng sinabi ko. Kung gayon, mas mabuti pang tawagan ko ang mga lalaki at sabihin sa kanila na hindi ako sasama sa biyaheng ito. Kailangan nating linawin ang ilang bagay. Inabot ko ang telepono, ngunit hinawakan ni Becky ang aking kamay. Tiningnan niya ako sa mga mata at sinabi, hindi, sasama ka sa biyaheng ito. Ang mga bata ay pupunta sa iyong mga magulang ayon sa plano. Hindi ako mananatili dito ng nag-iisa sa susunod na 2 linggo, at ayaw kong subukan mong malaman kung sino ang kasama ko. Kailangan mo ang bakasyon na ito upang masanay dito. Kung babaguhin mo ang iyong mga plano, pagsisisihan mo ito. Mayroon tayong mga informant sa lahat ng dako.
Kung susubukan mong malaman kung sino ang aking kasintahan o baguhin ang ating buhay, malalaman ko at parurusahan ka. Tanggapin mo ang aking plano, at sisiguraduhin kung hindi ka magkakaroon ng miserable na buhay. Maaaring manatili ang mga bagay tulad ng dati kung makikipagtulungan ka. Lumakad si Becky sa mesa, kumuha ng 1 pulgadang kapal na sober mula sa drawer, at iniabot ito sa akin. Heto, ito ay isang ulat ng lahat ng iyong mga aktibidad sa nakalipas na buwan. Basahin mo ito at makikita mong alam namin ang lahat. Kung susubukan mong sirain ang aming mga plano, sisirain kita. Ngayon matutulog na ako. Kung gusto mo ako ngayong gabi, lumapit ka. Walang kailangang magbago maliban kung gumawa ka ng alon. Naupo ako sa gulat. Sino ang babaeng ito, at ano ang nangyari sa aking asawa? Akala ko kilala ko siya, ngunit ngayon tila siya ay isang nagbabalak, nandaraya na estranghero. Pinanood ko siyang umakyat sa itaas, umaalog ng mapang-akit ang kanyang mga balakang, ngunit hindi ito nakaapekto sa akin. Sa wakas ay binuksan ko ang sober at nagsimulang magbasa. Ang detalyadong ulat ay nakakagulat, na binabanggit ang mga bagay na hindi ko man lang maalala. Tiyak na nagkahalaga ito ng malaking halaga. Konektado ba siya sa isang milyonaryo o sa mafia? Ayon sa ulat, mayroong palaging nagbabantay sa akin. Itinala nila ang lahat mula sa isang mantsa sa aking kamiseta hanggang sa bawat oras na tumingin ako sa isang magandang babae. Inabot ako ng mahigit 2 oras upang basahin ang ulat, at napagtanto ko na alam pa nila ang mga bagay na ako lang ang dapat makaalam. Mayroon bang bag sa aking mga damit o pataka? Naupo ako at nag-isip tungkol sa kung paano alisin ang aking nandarayang asawa nang hindi nawawala ang lahat sa kasunduan. Kailangan kong makipag-usap sa aking mga kaibigan, ngunit paano kung ang isa sa kanila ay kasangkot kay Becky? Ang pagpaplano kasama sila ay maaaring maging baligtad. Umakyat si Becky sa itaas at sinabi, "Sige, Dave, matutulog ka na ba o uupo ka lang doon na nagtatampo?" Hindi ako maghihintay buong gabi. Pumunta siya sa aming silid-tulugan. Nanatili ako sa sopa sa opisina. Ginaising ako ni Becky sa kanyang galit habang nagsisimula siyang maghanda ng almusal. "Tumayo ka na, Dave. Kailangan mong maging organisado at handa para sa trabaho bago mapansin ng mga bata na hindi ka natulog sa iyong silid kagabi. Pagbalik mo sa loob ng 2 linggo, inaasahan kong kumilos ka ng normal. Kung magdudulot ka ng pagkakahiwa-hiwalay sa pamilya, sinabi ko na sa iyo ang mga kahihinatnan. Handa akong tugunan ang iyong mga pangangailangan paminsan-minsan, ngunit inaasahan kong gaganap ka sa iyong papel. Kung makahanap ka ng isa pang babae, diborsyuhin kita." Ramdam ko ang aking sarili na kumukulo habang nilalapitan ako ng galit. Sumigaw ako, "Ano ba? Maaari mo akong bulihin at asahan na ayos lang sa akin, ngunit wala akong parehong karapatan. Hindi sa gagawin ko iyon, ngunit bakit sa tingin mo ay okay para sa iyo at hindi sa akin?" Ngumisi si Becky at sumagot, "Sumpa, Dave. Alam nating dalawa na ang nakukuha mo ngayon mula sa akin ay sapat na para sa iyong mga pangangailangan. Kung lalabas ka at maghanap ng iba pa, ito ay magiging paghihiganti lamang. Ang dahilan kung bakit dapat kong wakasan ang kasal ay dahil hindi mo magagawa ang iyong mga responsibilidad sa kasal ng kasiya siya. Kung maibibigay mo sa akin ang kailangan ko, hindi ko kailanman wawakasan ang ating kasal, at inaasahan ko ang parehong mula sa iyo." Galit na galit ako kaya halos hindi ako makapagsalita ngunit sa wakas ay nagawang tumugon. "Hindi ko lang makapaniwala sa iyo. Kahit minsan ay hindi ka lumapit sa akin at humingi ng higit pa o ng ibang paraan ng pagtatalik. Hindi mo ako kahit minsan hinilingang gumawa ng anumang bagay sa silid-tulugan na hindi namin karaniwang ginagawa. Paano ko malalaman na gusto o kailangan mo ng higit pa kung hindi mo sinabi sa akin? Palagi kong sinisigurado na mas madalas kang nagkakaroon ng climax. Paano ko malalaman na may kulang kung kumilos ka na parang okay lang ang lahat?" Tumayo lang doon si Becky at tiningnan ako, at pagkatapos ay sinabi, "Kung kailangan mong magtanong ng ganito katagal,
talagang wala kang alam, di ba? Bukod dito, mahal ko, ang kulang sa iyo ay hindi gaanong dami kundi kalidad. Hindi mo lang natutunan kung paano ako pasayahin, at sa kalaunan ay nagpasya akong hindi mo ito gagawin, kaya nagsimula akong maghanap sa ibang lugar para sa kailangan ko. Ngayon magbihis ka na. Pagod na akong makinig sa iyong pag-angal. Nagkukumahog akong umakyat at dumaan sa aking karaniwang gawain sa umaga. Nagkaroon kami ng tahimik na almusal, at nagtanong si Sean, ang aming anak, kung ano ang nangyayari. Nagsimula akong sumagot, ngunit nakialam si Becky. Sinabi niya, nag-aalala ang iyong ama tungkol sa isang maliit na problema niya. Sigurado akong babalik siya sa normal pagkatapos ng mga holiday. Tiningnan niya ako ng mariin, pagkatapos ay bumalik sa kanyang almusal. Pagdating ko sa trabaho, nagpasya akong balewalain ang ilang payo ni Becky at kanselahin ang aking biyahe kasama ang mga lalaki. Kinailangan kong umalis diretso mula sa trabaho at makipagkita sa kanila sa lugar ni Dennis kung saan kaming lahat ay sasama. Mayroon akong magandang SUV kaya ilalagay namin ang lahat ng gamit dito at pupunta mula doon. Kasama ko si Roger sa pagmamaneho at si Don ang nagmamaneho ng kanyang kotse dahil kinailangan niyang bumalik sa bayan sa Miyerkules. Kinausap ko si Roger at sinabi sa kanya na may nangyari at kailangan kong umatras. Inalok ko siyang hiramin ang aking truck upang ilipat ang gamit. Sinabi ni Roger, "Naku, Dave, hindi mangyayari iyon. Kaya tatawag ko lang kay Becky, at binalaan niya ako na baka subukan mong gawin ito. Sinabi niya na matagal ka nang nasa ilalim ng maraming pressure at nagtatrabaho ng sobra. Kinausap na niya ang iyong sekretarya at kinumpirma na wala kang anumang mahalagang planado. Ipinangako ko sa kanya na sisiguraduhin kong sasama ka sa biyaheng ito. Kung kinakailangan, pupuntahan kita at hahanapin kita. Sasama ka sa amin, at magsasaya ka." Nagsimula akong magprotesta at tumangging tahasan, ngunit pagkatapos ay nakaramdam ako ng takot. Paano kung si Roger iyon? Ngunit sinabi ni Becky na aalis siya ngayong weekend at sasama sa akin si Roger. Ngunit teka, nanatili si Kenny sa bahay at darating sa kalagitnaan ng linggo. Maaari kaya na siya iyon o ibang tao. Sumpa, nakakulong ako. Kailangan ko talagang mag-isip pa at gumawa ng ilang plano. Kailangan kong bumili ng isang CCTV system, ngunit paano? Mula sa ulat na nabasa ko, napagtanto ko na sinusubaybayan ni Becky at ng kanyang mga kaibigan ang aking mga pagbili gamit ang credit card at mga tawag sa telepono. Sinubaybayan pa nila ang mga pag-withdraw ng pera mula sa bangko. Maaari nilang matuklasan ang hindi pangkaraniwang mga gastos sa loob. Nang magdamag, nakaupo ako sa aking mesa, nakatulala sa kawalan ng tawagan ako ni Becky. Sa sandaling sagutin ko ang telepono, sinalakay niya ako. "David, sinabi ko sa iyo na kailangan mong sumama sa iyong biyahe at na hindi para sa iyong kapakanan na subukan mong malaman kung sino ang aking dine date. Kaya tatawag lang sa akin ni Roger at sinabi na sinubukan mong umatras. Ito ang iyong huling babala, huwag kang makipag-ugnayan sa akin, o ikaw ay magiging basura, at hindi mo na makikita ang iyong mga anak." Maliwanag ba? Ibinaba niya ang telepono, at ako ay naguluhan ulit. Isinumbong ako ni Roger. Sumpa, ibig bang sabihin ay kasangkot siya, o isa ba siyang tunay na kaibigan at nagmamalasakit sa akin? Sa pag-iisip ko, wala sa aking mga dating kaibigan ang tila kasing lapit sa akin tulad ng ginawa nila ilang taon na ang nakalipas. Halos parang sila ay mga kaibigan ni Becky ngayon, at siya ay isa sa kanila. Maaari kaya, hindi lahat sila. Sige, nagpasya akong sumama sa biyahe at nakipagkita sa mga lalaki sa Denny's. Naghapunan kami, at lahat sila ay nagsasaya tulad ng dati habang ako ay nakaupo at nagdadalamhati. Sa wakas, tinanong ako ni Don kung ano ang nangyari. Tiningnan ko siya saglit at sinabi, may napakag-asterisk gang ideya sa isip ni Becky, at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Nahihirapan akong maniwala na nagsasabi siya ng totoo, ngunit kung totoo ito, tapos na ang aking kasal. Tumingin si Roger kay Don at sinabi,
Sumpa, Don, alam mo kung paano si Becky. Tinawagan niya ako kaninang umaga at sinabi na sinusubukan ng kanyang asawa na kanselahin ang aming maliit na biyahe at gustong tiyakin na pupunta siya. Sinabi niya na siya ay nababalisa at mahirap pakisamahan sa nakalipas na ilang araw, at talagang kailangan niya ang bakasyon na ito upang ayusin ang kanyang ulo. Ipinangako ko sa kanya na sisiguraduhin naming sasama siya sa amin at magkakaroon ng magandang oras. Sinabi ni Don, oo. Napansin ko mismo na medyo wala siya sa sarili sa nakalipas na ilang buwan. Hindi na siya nagbibiro o naninigarilyo sa amin tulad ng dati. Sigurado akong kailangan niya ng kaunting pagbabago sa ugali, at tiyak na maibibigay namin iyon sa kanya. Mayroon akong serbesa at kanyang paboritong whiskey sa kotse. Bumaling siya sa akin at nagpatuloy, sumpa. Kaibigan, walang nakatayo sa pagitan natin at sa ating pamamalagi sa cabin dati. Impyerno. Alam kong hindi darating ang mga babae sa pagkakataong ito, ngunit sumpa, nangangahulugan lamang iyon na maaari tayong uminom ng higit pa at magsinungaling ng higit pa. Sinundan ko sila palabas ng pinto, at pumunta kami sa batis kung saan kami nangingisda. 2 oras lang ang biyahe. Kaya nakarating kami doon sa tamang oras para sa isang magandang inumin bago matulog. Kinaumagahan, iginiit ng parehong lalaki ang pangingisda, at nagtungo kami sa daan. Nakalimutan ko talaga ang ilang bagay mula sa mga nakaraang araw, ngunit sa oras na makabalik kami sa cabin, iniisip ko ulit si Becky. Hindi ako makapaniwala na sinadya niya ang sinabi niya, ngunit sumpa. Hindi na kailangang sabihin, sa halip na isipin ang kailangan kong gawin, hinayaan kong kumbinsihin ako ng mga lalaki na uminom kasama sila pagkatapos ng hapunan. Nakaupo ako at sumisip-sip ng inumin kasama nila nang tumingin sa akin si Don at nagtanong, "Okay, Dave, mukhang nawala mo ang iyong matalik na kaibigan, at alam kong hindi dahil nandito pa rin ako. Ano ang sumpa ang nagpabalisa sa iyo?" Nagpasya ako. Ano ba, kung hindi ako makikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan ko, mababaliw ako. Alam kong mapagkakatiwalaan ko ang mga lalaking ito. Aba, matalik kaming magkaibigan mula pa noong nagsimula kami sa eskwelahan. Sinabi ko kay Don at Roger ang tungkol sa nakalipas na ilang buwan, tungkol sa nakalipas na 3 taon ng aking kasal at ang aking lumalabo na buhay sa kama. At pagkatapos ay sinabi ko sa kanila ang tungkol sa nakakagulat na revelasyon ni Becky noong Huwebes ng gabi. Pagkatapos kong matapos, tumingin sa akin si Don at sinabi, "Sumpa, Dave, sigurado ka ba na iyon ang sinabi ni Becky?" Sumpa, hindi ako makapaniwala na sasabihin o iisipin man lang niya ang isang bagay na tulad nyon. Matagal na namin siyang kilala. At siya ang pinakamabait at pinakamapagpalang babae na may isip ko. Oo, ako rin, ngunit iyon mismo ang sinabi niya, sa abot ng aking natatandaan, ang sinabi niya ay talagang totoo. Sumandal si Don sa kanyang upuan at sinabi, "Sige, Dave, hindi ko masasabi kung ano ang magiging diborsyo kung iyon ang hinihingi mo, ngunit may punto siya. Kung talagang ginagawa niya ang sinabi niyang gusto niyang gawin, kailangan mo talagang magpasya kung paano mo ito haharapin. Kung kumikilos siya ng malayo, kailangan mong isaalang-alang kung sulit bang sirain ang pamilya at magdulot ng emosyonal na pinsala sa mga bata. Ang mga korte ay karaniwang pumapanig sa ina sa mga kaso ng kustodiya maliban kung napatunayan siyang hindi karapat-dapat, mawawala sa iyo ang mga bata. Tama siya na kailangan mong suportahan ang mga bata hanggang sa sila ay maging mga nasa hustong gulang, at inaasahan ding tulungan mo sila sa kolehiyo. Dahil hindi siya nagtatrabaho, kailangan mong magbayad ng alimony hanggang sa siya ay muling mag-asawa. Mawawala sa iyo ang bahay sa kanya o kailangan mong ibenta ito at ibigay sa kanya ang kalahati ng pera. Kailangan mong ibigay sa kanya ang hindi bababa sa kalahati ng iyong savings sa retirement account. Kaya oo, karamihan ay tama siya. Mayroong isang formula para sa pagkalkula ng child support, at karaniwan ay hindi ito nakikinabang sa sumusuportang magulang. Nilalayon ng korte na bigyan ang mga bata ng pambihirang suporta,
kaya malamang na mawawala sa iyo ang hindi bababa sa 3/4 ng iyong kinikita sa child support. Kailangan mo rin, Dave, bilang kaibigan mo, naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero bilang kinatawan ng korte, kailangan kong sabihin sa iyo na huwag mo itong gawin. Ayaw kong sabihin ito sa iyo, pero tungkulin kong iulat ang mga ganitong bagay. Kung marinig ko na nasaktan ang isa sa mga lover ni Becky, kailangan kitang iulat. Ang payo ko ay tanggapin mo na lang ito at magpatuloy sa iyong buhay. Siguro kung lolokohin ka niya, magbabago ang isip niya. Sa anumang paraan, mas mabuti kung tanggapin mo na lang ito at panatilihin ang status quo. Don, hindi ako makapaniwala na sinasabi mo iyan. Ano kaya ang mararamdaman mo kung gagawin ni Shelly ang ganoong bagay at pagbabantaan ka? Sinasabi mo ba na tatanggapin mo na lang na ipagkanulo ka niya tulad ng gagawin ni Becky sa akin? Naguluhan si Don at sumagot, hindi, malamang na masisiraan din ako ng loob gaya mo, pero alam kong hindi gagawin ni Shelly ang ganoong bagay. Baliw na baliw siya sa akin at alam niyang ako ang pinakamagaling na lover na makikita niya. Malaki ang kinikita ko, at hindi niya iisipin na mawala ang access sa pera o saktan ang aming mga anak o ako. Pare, mas mabuti kung tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Kung may nagbabantay sa iyo ng malapit gaya ng sinabi mo, batay sa report na ibinigay niya sa iyo, patay kang bata ka. Kung susubukan mong alamin kung sino ang kasama niya, malalaman niya at gagawa siya ng paraan. Sa mga sinabi mo sa akin, galit na galit siya sa iyo kaya baka malaman pa niya ang tungkol sa pag-uusap na ito. Alam niya kung saan tayo pupunta, hindi ba? Crap, hindi ko man lang naisip iyon. Damn, ngayon may iniisip na naman ako. Nagulat si Dave sa ngiti ni Roger sa buong talakayan at sa kakaibang masayang hitsura sa mukha ni Don. Hindi siya makapaniwala na hindi apektado ang kanyang mga kaibigan sa paraan ng pagtataksil ni Becky sa kanya. Sa wakas, sinabi niya, well, impyerno sa kanya. Mag-inom pa tayo. Kinabukasan, bumangon si Dave bago ang kanyang dalawang kaibigan. Nagpasya siyang gusto niyang mapag-isa. Kaya kinuha niya ang kanyang gamit sa pangingisda at naglakad sa ilog papunta sa kanyang paboritong lugar ng pangingisda. Malapit na siyang magsimulang mangisda nang tumunog ang kanyang cellphone. Palagi niya itong dala, pero maraming lugar dito na hindi gumagana dahil sa mahinang signal. Nagulat siya na may signal siya dito. Nakita niya na si Becky iyon at nagpas siyang huwag sagutin. Pagkaalis ni Becky ng mensahe, pinakinggan niya ito. Nagulat siya nang marinig siyang sinabi, well, honey, sinasabi sa akin ng mga source ko na nakakuha ka ng magandang payo mula kay Don kagabi. Sana ay gagamitin mo ito. Mahal kita, at napakabuti mong provider at ama para mawala sa akin. Pero kung gagawa ka ng kabalbalan, kaya kitang palayain at alagaan pa rin ang mga bata. Ngayon, magsaya ka. Tumingin si Dave sa telepono ng gulat na gulat. Alam niyang walang cell service sa cabin at walang landline, kaya paano niya nalaman ang tungkol sa pag-uusap sa pagitan niya at ng mga kaibigan niya? Oh damn. Malamang na may bug sa kanyang kagamitan, at may sumagap nito sa panahon ng pagpapadala. Kailangan niyang tingnan kung mahahanap niya ito mamaya. Hindi napansin ni Dave si Roger at Don na nakatayo sa gilid ng kagubatan habang nakikinig siya sa mensahe. Ngumisi sila at nagbigay sa isa't isa ng thumbs up bago bumalik sa kakahuyan, papunta sa cabin. Tumingin si Roger kay Don at sinabi, well, sa tingin mo ba malulutas nito ang problema? O dapat ba nating panatilihin ang presyon ng mas matagal? Sa tingin ko kailangan nating panatilihin ang mga detalyadong report sa loob ng 1 o 2 buwan, at kailangan nating sabihin sa kanya na tanggapin na lang ito. Maayos ang takbo ng mga bagay-bagay para sa atin ngayon, at kung makumbinsi natin siya na hayaan siyang patuloy na makipagtalik at gumugol ng ilang gabi at weekend kasama natin, malayo na ang mararating natin. Naiisip mo ba kung gaano kasarap ang matulog kasama niya nang walang mga paghihigpit sa oras na mayroon tayo ngayon? Ginawa natin siyang sobrang sabik sa pakikipagtalik kaya handa na siyang gawin ang anumang sabihin natin sa kanya para makakuha ng higit pa.
Kung gagawin natin ang lahat ng tama, maaari niyang sabihin sa ating mga asawa ang tungkol sa problema, at masasabi natin sa kanila na tinutulungan natin siyang alamin kung ano ang resulta sa gabi. Ito ay magiging isang mahusay na takip. Nangisda si Dave hanggang halos tanghali, pero wala doon ang puso niya. Ginugol niya ang halos lahat ng oras sa pag-iisip tungkol sa kanyang kasal at sinusubukang alamin kung sino ang kinakasama ni Becky. Gusto rin niyang makahanap ng paraan para wakasan ito at maghiganti. Gayunpaman, alam niyang hindi niya ito magagawa hanggang sa malaman niya kung sino, kailan, saan, at maging kung bakit, kung posible. Noong Biyernes ng gabi, matapos sabihan si Becky na malapit na ang kanyang 3 kaibigan sa cabin, bumaling siya sa lalaking kasama niya. Naging masidhi siya buong araw at handa na sa kung ano ang darating. Sinabi niya, "Oh God, matagal ko nang kailangan ito. Hindi ako makapaghintay na dumating ang iba. Hindi ba dapat nandito si Don ng maaga sa Miyerkules?" "Oo, baby. Pagkatapos ay magkasama tayong dalawa sa loob ng 2 buong gabi bago ako pumunta para tumulong na magbantay sa iyong mapagmahal na asawa. Oh God, matutuwa ako kapag magkasama tayong 3 sa parehong oras. Ayaw ko lang nakasama ko ang 1 o 2 sa inyo sa isang pagkakataon. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, hindi na ako kayang bigyan ng kasiyahan ni Dave. Sa tingin mo ba na asikaso na natin ang lahat? Mahal ko siya hanggang sa dulo ng buhay, at isa siyang mahusay na provider at ama. Ayokong mawala siya. Oo, sa tingin ko kaya nating kontrolin ito. Oo, umaasa lang ako na hindi magsisimulang makipag-usap si Dave sa ating mga asawa at magdulot ng mga problema. Naging maayos ang lahat para sa atin sa nakalipas na 3 taon. Sa tingin ko dapat ay nasiyahan na tayo sa kung paano ang mga bagay sa halip na maging sekim. Ang pag-iisip na makasama ka namin buong gabi o sa mahabang biyahe ay maganda, pero hindi ako sigurado kung kaya nating bigyan ng ganoong presyon ang matandang Davey. Maaaring nagising tayo ng isang halimaw. Well, ang mga pagkakamaling natukoy natin at ang mga bagay na natagpuan natin na nagpapamukha sa kanyang masama ay dapat na magpa-address sa kanya. Hinihiling ko lang na hindi siya gaanong prangka at marangal. Hindi ako makapaniwala na wala tayong makita sa kanyang mga aksyon na lihim. Paano kaya ang isang lalaki ay nasa negosyo para sa kanyang sarili at hindi sinasamantala ang sitwasyon para kumita ng kaunting dagdag na pera? By the way, Becky, sinusubaybayan mo pa rin ba ang pananalapi at lahat ng transaksyon tulad ng napag-usapan natin? Oo. Nagawa kong pilitin ang bangko na magtakda ng mga limitasyon sa pagkuha ng pera, pero wala akong magagawa tungkol sa pagsulat ng mga tseke. Kahit papaano ay masusubaybayan natin ang mga ito kung gagawin niya. Pinagsisisihan ko na iginiit ko na kumuha siya ng tulong sa opisina para makapagstay ako sa bahay kasama ang mga bata. Humadyak si Becky at nagpatuloy, "Syempre, kung hindi ako nag-ayos para magstay sa bahay, hindi tayo magkakaroon ng kasiyahan tulad ng mayroon tayo ngayon, hindi ba?" Nadismaya ako na gumugol lang ng ilang gabi sa isang buwan kasama ka at ilang beses sa mga biyahe. Kahit papaano, ang pananatili sa bahay ay nangangahulugan na maaari tayong magkaroon ng pakikipagtalik ng mas madalas ngayon, salamat sa ideyang ito. Si Dave ay madilim at abala sa ilog. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang mga kaibigan at pasayahin, pero wala ring nangyari. Nilasing nila siya noong Martes ng gabi. Matapos siyang mahulog sa isang lasing na tulog, lumabas sina Don at Roger sa veranda para mag-usap ng tahimik. Sinabi ni Roger, "Nagsisimula akong mag-alala tungkol kay Dave. Kausap namin siya sa loob ng 4 na araw ngayon, at kung mayroon man, nagiging mas matigas ang ulo niya tungkol sa pag-iwan kay Becky at paghihiganti sa kanyang lover. Halos handa na siyang sumabog. Paano natin ito kokontrolin ngayon? Ang lahat ay napakaganda at simple ng plano naming kontrolin siya at pilitin siyang lumapit sa atin ng mas madalas. Paano kung malaman niya at sabihin sa ating mga asawa?" Sinabi ni Don, "Oh, kalma ka lang, Roger. Kaya kung hawakan iyon sa diborsyo at gawin siyang parang isang santa.
Sa pinakamasamang kaso, talagang hihiwalayan niya siya. So what? Ang tanging dahilan kung bakit sinubukan natin ito ay dahil gusto niyang panatilihin ang maliit na hanggal. Natutuwa akong makipagtalik sa kanya habang kasal pa siya, pero halos kasing saya rin kung hindi siya kasal. Kailangan lang nating siguraduhin na hindi niya at ng ating mga asawa malaman para hindi tayo mahuli. Maaaring kailangan nating gumamit ng kaunting pisikal na puwersa, pero maaari nating hintayin iyon hanggang sa makita natin kung ano ang mangyayari sa loob ng 1 o 2 linggo. Hindi marinig ng malinaw ni Dave ang sinasabi ng mga kaibigan, pero nagising siya at narinig silang nag-uusap sa veranda. Alam niyang nababahala sila na naging matigas ang ulo niya tungkol sa pagtanggap sa pagtataksil ni Becky, at inakala nilang kailangan nilang kumbinsihin siya na maging mas mapagparaya dito. Ngayon galit na siya hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanila. Bago makatulog muli, nagpasya siyang kaya niyang hawakan ito nang walang tulong ng kanyang mga kaibigan. Sa mga sumunod na araw, lalong lumayo si Dave sa kanyang mga kaibigan. Nagsimulang mag-alala sina Roger at Kenny nang talagang sinabi niya tungkol sa sitwasyon ay, aalamin ko kung sino ang niloloko sa akin ng baka na ito, at magbabayad sila ng malaki. Sa wakas, dumating ang araw na kailangan na nilang bumalik sa bahay. Sumakay muli si Roger kasama si Dave. Walang nag-uusap sa truck, minaneho ni Kenny ang kanyang sasakyan, at nang makarating sila sa isang lugar na may magandang cell service, tinawagan niya si Don. Nakaupo sina Don at Becky sa living room ni Dave at nakinig sa report ni Kenny tungkol kay Dave. Galit na galit siya. Kung mayroon man, mas galit siya at mas determinado na pagbayarin tayo kaysa noong nakarating ako sa cabin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero iminumungkahi ko na magpalamig tayo hanggang sa kumalma siya. Kung mahuli niya tayo, maaari itong humantong sa problema. Nakaupo doon si Becky ng gulat na gulat. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, at halos nasasakal siya. Nakaupo si Don na nakakuyom ang panga, pulang-pula ang mukha sa galit. Matapos nilang kausapin si Kenny sa loob ng 1 o 2 minuto, ibinaba niya, at bumaling si Don kay Becky. Hinayla niya siya papunta sa kanya at nagsimulang pakalmayan siya. Becky, hindi mo kailangang mag-alala. Ayokong magpahirap maliban kung kailangan ko, pero nagsisimula ng pakiramdam na wala tayong pagpipilian. Tingnan mo kung ano ang mangyayari sa weekend na ito at ipaalam mo sa akin sa Linggo ng gabi. Kung mukhang magdudulot siya ng problema, magsasampa tayo ng report sa Lunes. Maaari kong i-freeze ang lahat ng iyong personal account, at sa tingin ko maaari kong i-freeze ang mga business account na may pag-aproba ng korte sa lahat ng gastos. Maaari nating kumbinsihin ang hukom na maaari kanyang dayin at sirain ang negosyo kung hindi natin makontrol ito. Pumasok si Dave sa kanyang bahay noong Biyernes ng gabi at nakita si Becky na nakaupo sa living room. Pula ang kanyang mga mata na parang umiyak siya. Mukha siyang relax, tulad ng pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipagtalik. Suot niya ang isa sa kanyang mga shirt at wala ng iba. Pagdaan sa silid, nakita niya ang mga labi ng pakikipagtalik sa kanyang katawan. Naramdaman niyang nanginginig siya sa galit. Tiningnan siya nito na para bang gusto niyang makita at magkomento. Tinitigan ni Dave si Becky at nilagpasan siya nang walang sinasabi. Sinundan siya nito sa kanilang silid tulugan, at nang maligo siya, sinubukan niyang pumasok kasama siya. Itinulak niya ito palabas at sinabi, "Lumayas ka na rito. Umaasa akong uuwi at aayusin ito, pero pagkatapos kitang makita ngayong gabi, alam kong imposible iyon. Maaari mo akong sirain, pero ginagarantiya ko sa iyo na sa huli ay makakaganti ako sa iyo at sa iyong lover o mga lover." Pagkatapos niyang maglinis, mabilis na tinipon ni Dave ang lahat ng kanyang mga gamit na kaya niyang isiksik sa kanyang truck. Narinig niyang nakikipag-usap si Becky sa telepono habang papasok at palabas siya ng bahay. Isa sa mga huling bagay na ginawa niya ay subukang gamitin ang computer para maglipat ng pera mula sa kanilang joint account. Nadiskubre niyang nakalock siya dahil nabago na ang password. Kumuyam ang kanyang panga sa galit.
Lumingon siya at nakita si Becky na nakatingin sa kanya. Mukhang nagsisisi si Becky nang sabihin niya, umaasa akong magbabalik loob ka at hindi ito haantong dito. Alam mo na nagkakamali ka ng malaki, hindi ba? Mahal kita higit sa sinumang lalaking nakilala ko. Ayaw kong mawala ka. Kung ipagpapatuloy mo ito, mawawala sa iyo ang negosyo at lahat ng pinaghirapan natin. Para lang malaman mo, kinuha ko si Don bilang aking abogado. Kakausap ko lang sa kanya at sinabi sa kanya kung paano ka kumilos. Makikipag-ugnayan siya sa iyo. Nagulat si Dave. Alam niyang kaibigan din siya ni Don, pero kaibigan niya siya at naging kanyang abogado mula nang magsimula siyang mag-practice. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Don sa kanya. Umalis si Dave sa bahay at dumiretso sa kanyang opisina at warehouse complex. Plano niyang tumira sa kanyang opisina at conference room sa loob ng ilang panahon. Sa daan papunta sa complex, huminto siya sa gate at nakipag-usap sa gwardya. Mayroon akong ilang problema sa aking asawa. Pinagbabantaan ako ng kanyang lover. Kailangan kitang tumawag ng karagdagang seguridad at ilayo ang mga hindi autorisadong tao sa anumang bahagi ng ari-ariang ito. Bandang 10:00 noong Sabado ng umaga, paalis na si Dave sa complex para kumuha ng almusal nang pinahinto siya sa gate. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi, "Ikaw ay na-serve." Inabot niya kay Dave ang envelope at umalis. Nang buksan ito ni Dave, nakita niya ang isang restraining order na nagsasabi na hindi siya maaaring lumapit sa loob ng 100 metro sa kanyang asawa, mga anak, o sa kanilang lugar ng paninirahan. Kasama rin ang isang order na nangangailangan sa korte na aprubahan ang anumang gastos mula sa kanyang personal o business account para pigilan siya sa pagtanggal ng laman ng kumpanya bilang pag-asa sa kaso ng diborsyo, na isasampa sa susunod na Lunes. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Dave sa bahay ng kanyang assistant. Nang buksan niya ang pinto, sinabi niya, "Dave, mukha kang kakila-kilabot. May nangyari ba? Kailangan kong makipag-usap. Kailangan ko ng tulong, at ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan ko. Paumanhin sa abala sa iyo sa weekend, pero mayroon akong problema, at wala akong ideya kung sino ang mapagkakatiwalaan ko o makakausap ko." Umaatras siya at binuksan ang pinto. "Pumasok ka, Dave. Gusto mo bang magkape?" Sinundan ni Dave siya papunta sa kusina, kung saan nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa mesa. Tila, naabala niya sila sa panahon ng brunch. Mayroon pa ring mga plato ng itlog sa mesa. Paumanhin. "Sa tingin ko mas mabuting umalis na ako." Tumingin si ganito kay Dave at sinabi, "Mukha kang masama, Dave. Para sa kapakanan ng Diyos, umupo ka at kausapin mo kami." Dahan-dahan, isinalaysay ni Dave sa kanila ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay mula noong nakaraang Huwebes, 2 linggo na ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ko lang alam kung ano ang gagawin ko ngayon o kung paano ko man lang matutulungan ang aking sarili. Ang aking tinatawag na pinakamatalik na kaibigan ay gumugol ng nakalipas na 2 linggo na sinusubukang kumbinsihin ako na hayaan si Becky na magkaroon ng affair. Sinasabi nila na batay sa sinabi niya, nangyari ito sa loob ng maraming taon, at hindi ko napansin, kaya bakit ko dapat kalugan ang bangka? Kaya, si Don, ang aking dating pinakamatalik na kaibigan, ay nakikipagtulungan kay Becky bilang kanyang abogado at dinadala ako sa legal na problema. Hindi ko man lang magagastos ang pera sa aking buhay nang walang pahintulot mula sa korte, at hindi ko ito makukuha hanggang sa Lunes. Kinuha ng aking pinakamatalik na kaibigan ang kaso ni Becky bilang kanyang abogado, kaya putol na ako sa kaso. Hindi nga ako sigurado kung may sapat akong pera para sa pagkain. Lahat ng aking credit card ay tinanggihan nang sinubukan kong magbayad ng almusal." Sumandal si Gertrude sa kanyang upuan at sinabi, "Dave, hindi ako makapaniwala na gagawin ito ni Becky sa iyo." Tumingin siya sa kanyang asawa at sinabi, "Kung kailangan mo ng matutuluyan, maaari mong gamitin ang isa sa aming mga libreng silid.
Bumaling siya sa kanyang asawa at nagtanong, Ted, hindi ba natin siya matulungan kahit kaunti sa pera? Tumango lamang ang kanyang asawa. Nakaupo si Dave sa mesa na nakasandal sa kanyang mga siko, nakababa ang ulo. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong galit, kawalan ng kakayahan, at determinasyon na pagbayarin ang isang tao. Nag-isip si Tad sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi, kung totoo ang sinasabi mo, kailangan mo ng malakas na tulong. Sana lang ay wala kang bug sa iyong mga damit. Kumitid ang kanyang mga mata, at nagpatuloy siya, sumama ka sa akin, Dave. Bumaba sila sa basement floor. Huminto sila sa dulo ng hagdan, at sinabi ni Tad, Dave, maghubad ka ngayon at ibigay mo sa akin. May shower doon, at dadalhan kita ng ilan sa aking mga gamit. Dadalhin ko ito sa harapang pinto. Pagkatapos mong maglinis, mag-uusap tayo. Sa tingin ko ay hindi nakabag ang ating bahay, pero maaaring pinapanood ka nila rito at mayroong isang device sa pakikinig na makakakuha ng mga pag-uusap sa labas. Nagpalit si Dave ng lumang sweatpants ni Tad. Pagkatapos ay nagpunta silang tatlo sa cement rain shelter sa ilalim ng hagdan. Nakaramdam siya ng katangahan nang magsimula siyang magsalita, at pinatigil siya ni Ted at Gertrude. Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagkuha ng mga tala at pagpaplano kung ano ang kailangang gawin. Matapos nilang magplano para sa bawat posibleng pangyayari na maisip nila, umalis si Tad para simulan ang pakikipag-ugnayan sa mga taong sa tingin niya ay makakatulong kay Dave. Napagpasyahan na si Dave ay magkakaroon ng minimal na pakikipag-ugnayan sa mga taong ito at naipahihiram sa kanya ni Ted at Gertrude ang pera na kailangan niya para simulan ang investigasyon. Dapat sanang itigil ni Becky ang kanyang mga aktibidad, pero papanoorin nila siya at ang tatlong kaibigan ni Dave sa loob ng ilang panahon. Natagpuan ni Dave noong linggo, Ted, at Gertrude na naglo-lunch habang sina Becky, Don, Kenny, at Roger ay mayroong meeting sa kanyang bahay. Matapos nilang kapusin ang isa't isa sa pakikipagtalik, lahat sila ay umupo at nagpahinga. Sinabi ni Roger, nag-aalala ako tungkol sa lahat ng ito. Hindi talaga ako sigurado kung dapat ba tayong nandito ngayon. Paano kung dumating si Dave at mahuli tayo? Sa tingin ko dapat tayong magpalamig ng ilang panahon hanggang sa makontrol natin ito. Bakit ba sinusubukan mo pang gawin ito sa kanya? Pinaplano natin ito sa loob ng 3+ na taon, at kailangan ninyong lahat na magtrabaho ng husto para pilitin siyang tanggapin ang katotohanan na siya ay isang biktima para makita namin si Becky ng mas madalas. Natatakot ako na sisubog ang lahat ng ito sa ating mukha. Hindi ko talaga gusto ang katotohanan na kahapon ay gumugol siya ng maraming oras kasama ang kanyang secretary at ang kanyang asawa, at hindi narinig ng ating tao ang anumang tunog mula sa bahay. Pagkatapos ay umalis si Kaya, at nanatili silang bantayan si Dave sa halip na sundan siya. Paano kung may ginawa siya para kay Dave? Sige na nga, si Dave, nakatali ang kamay at paa. Hindi siya makakakuha ng sapat na pera para makagawa ng kahit ano, at marami kaming surveillance sa kanya. Malalaman namin kung umutot siya bago pa niya gawin. Kasama niya ngayon ang kanyang sekretarya at ang asawa nito na umiiyak sa kanyang kape. Kung aalis siya, tatawag kami bago pa siya makarating sa dulo ng kanto. Hindi siya makakatawag mula sa telepono niya o sa kanyang cellphone nang hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Nagsimula na naman silang maglaro ng malaswa. Wala ni isa sa kanila ang nakakita sa lalaking itinutok ang kamera at mikropono sa kanila sa pamamagitan ng bintana. Noong Lunes ng umaga, sinimulan ni Dave na maghanap ng abogado na magrerepresenta sa kanya. Kausap niya ang ilan at nakipagkita sa dalawa. Nalilito siya dahil si Don ang gumagawa ng kanyang legal work sa loob ng maraming taon, at ngayon ay represent niya si Becky, kaya kailangan niyang maghanap ng iba. Sa huli ay nagpasya siyang kunin si Sally Hawk. Napakaganda ng impresyon niya sa interview at lubos din siyang inirekomenda. Ang unang bagay na ginawa nila ay simulan ang mga proceedings upang ma-unfreeze ang kanyang business accounts at bigyan siya ng sapat na pera para mabuhay.
Nagpasya rin silang kumuha ng isa pang private firm para mag-spy kay Becky. Pinayagan niya ang wiretapping ng kanyang bahay at video surveillance. Pinayagan niya si Sally na simulan ang divorce proceedings sa mga kaso ng infidelity. Nang gabing iyon, ibinigay ni Todd kay Dave ang pelikulang kinunan niya noong nakaraang araw. Natural lang, nasaktan ng labis si Dave. Mas nagalit pa siya dahil sangkot si Becky sa lahat ng tatlo niyang kaibigan. At least ngayon alam na niya kung sino ang kanyang mga kalaban. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang opisina at gumawa ng 5 kopya ng CD. Ipinadala niya ang isa sa bawat asawa ng kanyang mga kaibigan, sa kanyang abogado, at nagtira siya ng isa para sa kanyang sarili, at inilagay ang orihinal sa isang safe deposit box. Nag-post din siya ng mga video sa ilang amateur adult sites sa internet gamit ang totoong pangalan ng lahat ng kalahok. Itinayo niya ang site bilang pay-per-view, at ang pera ay inilipat mula sa isang account sa isang bangko sa Cayman Islands. Napangisi siya dahil tila nakalimutan ni Don na binigyan niya siya ng susi sa kanyang opisina, at itinayo ni Dave ang site mula doon upang kapag natunton siya, si Don ang sisisihin. Maraming kaibigan at kapamilya ni Becky ang nakatanggap ng mga larawan niya sa aksyon sa pamamagitan ng email. Ginawa ang lahat ng ito mula sa mga libreng computer sa college library, kaya hindi siya masisisi dito. Naisip niya ring gamitin ang opisina ni Don para doon, ngunit napagtanto niya na hindi gagawa si Don ng ganoon, kaya magiging kaina-hinala ito. Napakadali ng paggamit ng mga computer sa kolehiyo. Maraming beses na niya itong ginawa dati at hindi pa siya nahuhuli. Dapat ay para lamang sa mga estudyante ang mga ito, at kailangan mong gamitin ang iyong student ID at password para mag-login. Halos sa tuwing papasok siya sa library o sa isa sa mga computer lab, nakakita siya ng computer na naiwang nakaon. Gumagamit siya ng login ng ibang tao, at kahit na matunton ang paggamit pabalik sa kolehiyo, matutuntun ito pabalik sa estudyanteng iyon, hindi sa kanya. Hindi gumagamit ng security cameras ang lokal na kolehiyo, kaya hindi na niya kailangang mag-alala na makunan ng litrato sa lugar. Napakasaya ni Dave noong Miyerkules na sinasagot ang mga tawag sa telepono mula sa mga taong nakapanood ng video. Nang gabing iyon, tinawagan siya ni Becky na umiiyak. Sabi niya, "Paano mo nagawa ito? Akala ko mahal mo ako. Sinabi ko sa iyong love-making lang ito dahil hindi mo maibigay sa akin ang kailangan ko. Paano mo sisirain ang buhay ko ng ganyan?" Tumawa si Dave at sinabi, "Rebecca, hindi ko sinira ang buhay mo, ikaw ang gumawa. Ginagawa ko lang ang paghihiganti na ipinangako ko sa iyo kung itutuloy mo talaga ang mga plano mo. Siyempre, sigurado akong niloloko mo na ako matagal na ngayon na naiisip ko. Maraming beses na kumbinsido ang isa sa mga lalaki na wala ako sa bahay at bumalik ng late sa nakalipas na ilang taon. Nakakita ako ng napakaraming bagay na hindi nagtugma noon ngunit may katuturan na ngayon. Sa oras na matapos ako sa iyo at sa mga idiot na ito, pagsisisihan mo ang araw na ginawa mo ito." Nang araw ding iyon, nakatanggap si Dave ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae, si Becky. Sabi niya, "Kawawang tanga, nakita mo na sa wakas ang tungkol sa iyong perpektong asawa. Hula ko ikaw ang nagpadala ng demonyong video na iyon. Ngayon sa tingin ko ay maaari na kaming magbahagi ng mga lalaki. Hindi ko alam na ginagawa niya sila hanggang sa makuha ko ito." Nakaramdam siya ng panginginig nang ibaba niya ang telepono. Sa buong gabi, narinig niya ang kanyang nakababaliw na halakhak. Tumawag din si Don, at sa sandaling sinagot ni Dave, sinimulan niya siyang sigawan. Nang marinig ni Dave kung sino ito, pinatuloy niya ito. Nagawa niyang kausapin siya ng halos 15 minuto. Nagbanta si Don ng parehong pisikal at legal na pinsala, ang pinakamagandang bahagi ng kanyang mapagsamantala.